What's up mga kabay? Isang magandang tanghali. Mga kabay, may gagawin tayo sa araw na to. Magmamarko tayo mga kabay. Ano bang tawag nito? Hindi naman to paminta. Ay nako, nakalimutan ko na naman. At ano pala mga kabay? Laurel. Yan. Ito sa mga kabay, oh. Yung laurel natin. Yan. Ito siya. Ito pala mga kabay, napakagandang napakaganda na para disang paminta o parang kapir. Ang kanyang mga dahon at saka kanyang katawan mga kabay, lalo na kung tawag ito, itong nangagat, magtinulan na isda o magpalambot ng karne, nawawala yung mga kabay, yung lansa, itong laurel na to mga kabay. Tsaka pati yung kanyang katawan, dahon, pwede natin gamitin mga kabayan. Papakita ko sa inyo mamaya kasi dito may mga sanga na patay na, tinanggal ko. Pwede natin siyang kiskisin na para pagka nagpakulo tayo ng mga karne or isda para mawawala ang kanyang lansa. Dito naghanda na ako ng straw, plastic tapos siyempre tissue, tapos kutsilyo, gunting, siyempre alcohol para yung gagawin natin hindi sa mga kabay, kaya gumagamit tayo ng alcohol para dito sa kutsilyo para hindi makontaminate yung babalatan kasi natin mga kabay, kasi yan ang mahalaga talaga pagka nagbarko tayo para mabilis siyang mag-ugat. Yan. Dito na lang natin, isa-isa yung stick pang alalay mamaya kasi babalatan nga natin yun. Papakita ko na sa inyo yung kabuhan. 5 minutes later. Nakatanim lang pala to sa mga kabay, paso na malaki. Ito siya, ito yung kanyang puno, ito naman yung kanyang mga dahon. Yan, ito siya. Yan, malaki din to mga kabay. Yan, inaano ko kasi mga kabay para dumami pa, gusto ko talaga siyang paramihin. Para ito mga kabay, isa din siya sa mahal na mga halo sa mga pagkain. Ito pwede natin itong putulin kasi yan na nga, tuyo na. Yan yung mga ganito. Ito sa inipon ko sa mga kabay kasi pwede natin yung gagamitin. Ayan pang pakulo pag naglaga tayo ng mga yung mga karne or isda na malalansa. Yan. Dito tayo magmarkot ngayon itong parte na to. Para mabilis sa bilis sa mag-ugat. Ito yung kanyang mga kabay. Yun, hinangin-hangin pa. Tapos siyempre i-prepare ko muna tong stick para maalalayan natin mga kabay para hindi siya mabalik, kasi kapag nabalik kasi yan, halimbawa matanggal na natin ang kanyang dahon mga kabay, malutong na kasi siya, madaling mabalik kapag humangin. Kaya ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng stick, alalayan natin. Okay, yan na siya. Yan ang ating laurel. Lalagyan ko muna to ng alcohol. Yun yung natin. Yan siya, kabila, para hindi yung natin mga kabay, napakahalaga kasi yung mga gagawin natin mga kabay. Pagka ito kasi mga kabay, para hindi makontaminate yung babalatan natin, kasi ito mga kabay, pag may dumi tapos malagay dun sa mga kabay sa binalatan natin, hindi tayo sure mga kabay, baka hindi siya mag-ugat, hindi siya mabubuhay. Sayang naman mga kabay. Kaya ang kailangan talaga natin gawin na maglalagay tayo ng alcohol parati para sa gagawin natin na pagmamarkot. Yan, ganito lang. Huwag kalimutan na parati nyo tatandaan talaga na kailangan maglagay tayo ng alcohol sa ating mga kutsilyo. Pwede sa gunting, halimbawa may ikakat din tayo, kailangan din natin mga kabay na lalagyan ng alcohol.
ito pabayaan na natin matuyo. Maya maya ano na natin, balatan na natin yung ano natin. Yung mamarkotin. Okay. Laurel na parang paminta din, ayun siya. Yan mga kabay, kailangan malagyan natin ng ano mga kabay, alalay ko para hindi sa maano, hindi sa bale yan, dito natin talian banda. Puto lang yun ng ano, screw para matalian na natin. Yan, ano na natin mga kabay, bandang taas. Yan siya. Ano to mga kabay, napakalaking tulong to mga kabay para maiwasan natin yung pagkaputol ng kanyang ano, katawan. Ayan, ilagay na natin yung stick. Ayan o, ayan na siya. Tapos dito magbalat na tayo dito banda mga kabay. Ayan, babalatan na natin yan. Babalatan na natin yan. Okay, babalatan na natin. Ito, dito banda. Yan siya. Kita ba pagka dito? Yan. Para ano mga kabay, solid na. Para maanuhan na natin, mamarkutan. Okay, ganyan lang siya mga kabay. Ang pagmamarkot ng laurel. Ito. Para pagka mag-ugat to mga kabay, matransfer na natin sa paso. So bago niyang pagtamnan, ayan. Ayan siya. Okay. Medyo mahirap kasi ang sobrang nipis kanyang daan pala. Ayan, babalatan na natin. Hindi katulad ng ibang ano to mga kabay na pagka binalatan, natatanggal kaagad yung ano nila. Balat ito mga kabay, sobrang nipis nung laurel natin. Na kailangan natin anuhin ng maigi para hindi tayo sumablay. Kasi pagka sumablay tayo dito mga kabay, sayang yung ano natin at saka sayang yung minarkot natin mga kabay. Yan. Ganyan lang. Konting ano lang talaga, konting alalay sa pag ano natin, sa pagbalat. Yan, nabalatan na natin. Yan. Ano siya? Yan, nabalatan na natin mga kabay. Ayan o, okay na siya. Yan, yung laurel natin, ayan o, nabalatan na natin. Tapos dito mag-ano na naman tayo ng plastic. Yan, ito mga kabay, ito yung gagamitin natin pang ano mga kabay. Bali, stock na siya na ano mga kabay, nasa 3 buwan na rin tong ano na to. Compost na to. Yan, ginawa lang din natin to. Ayan, kuha lang tayo. Siyempre, okay na to. Kasi isang ano lang yung mamarkotin natin eh. Tapos, babasain na natin sa mga kabay. Yan, no? Yan, babasain lang natin para tamang lagkit yung ano natin. Kasi isang beses lang tayo dito mag ano mga kabay, magbasa. Yan siya. Ano lang natin. Yan. Isang beses lang tayo. Pagka masobra mga kabay, pwede naman tayo magdagdag tulad nito sobra sa basa. Para dumikit lang siya mga kabay. Yun. Okay, pwede na yan mga kabay. Yan, pwede na siya. Tapos hugasan na natin yung kamay natin kasi baka mapunta doon sa ano, sa ano natin, sa katawan ng ano, baka hindi siya mabuhay. Yan. Yan, linisin lang natin tong ano. Yan siya. Tapos ano ba yung basahan? Unasan tayo.
Tapos maggupit na tayo ng plastic. Gagamitin natin mga kabay itong plastic na po. Yung gunting. Maggupit lang tayo dito mga kabay, hindi magastos. Kasi pwede tayo kumuha ng mga plastic na ano. Tulad nito, mga recycle. Yan. Kuha lang tayo dito. Saka yung pagmamarkot mga kabay, yan ang mga paraan na madaling ano. Kasi di pa ako nakakita din ng buton nito mga kabay, yung ano. Yung laurel. Yan. Ganito lang, kapiranggot lang yung ano natin gagamitin. Okay na yan. Tapos balik na tayo doon sa ano para mamarkot natin. Ito okay na rin to mga kabay. Ito lupa, tapos ito na yung plastic na gagamitin natin pang markot. Yan. Ayan mga ano na natin mga kabay, markotan na natin. Kuha ka ng lupa. Ito siya. Yan. Hindi mahirap lang. Ito. Ang bilogin lang natin. Tamang pagbilog. Yan. Lagay na natin yung plastic para hindi na siya malalaglag. Yan siya. Ganyan na sa mga kabay ka, ano, kadali. Tapos siyempre yung tali, ano na natin dito sa bandang baba. Putin natin ng isang bisis. Tapos siyempre higpitan na natin dito sa taas. Yun. Tapos tulak lang natin lupa mga kabay para ma-press mga kabay siya. Yan. Op. Tapos salubungin natin mga kabay yung dalawang tali. Pagkasalubong natin, ikot natin dito. Yan, bali dalawang ikot mga kabay para malak. Tapos na, ganyan lang sa kadali. Yan siya. May ano na tayo, may namarkot na tayo. Siyempre. Yan. Tanggalin na natin to. Yan na siya. O, ang bilis. Ang bilis matapos. Ayan na, kaki pala. Takpan ng dahon. O, yan na siya mga kabay. Ayan, nalagay na natin yung ano, natakpan para kanina ng dahon. Yan, natakpan na natin. Yung minarkot natin. Yan na sa mga kabay. O, napakadali. Yan, nakamarkot na tayo ng laurel. Yan na siya. Ito, naglagay tayo ng alalay. Dinagay natin dun sa pinakababa. Yan, malapit sa puno. Kasi yung ginamit natin na lupa compost. Ayan siya para mas madali yung pag-ugat. Yan, ito na siya. Oh. Yan na siya. Yan. Para madali ang pag-ugat ng ano natin. Ganito rin tayo magpaparami mga kabay. Ito naman, putol-putulin natin ito mamaya para mai-ano natin. Kasi sobrang bango talaga nito. Yung sobrang bango nitong laurel. Yan, ito yung kanyang tuyong dahon. Ayan o. Pero hindi natin ito kailangan. Kailangan natin yung kanyang katawan. Yan, pagka nag-ano tayo, naglaga tayo o nagtinula. Yan, ito yung puno na yan o. Yan, maliit lang yung puno mga kabay. Gusto natin kasi dumami. Kasi pambihira lang kung makakita ng laurel. Yan siya. Yun yung ano natin. Minarkot. Okay? Update ko na lang kayo dyan mga kabay kung mag-ugat na yan. Yan pala mga kabay. Yung ano na yan, yung minarkot natin, balutin ko pala ng brown na plastic. Ayan o. Para hindi sa ma-expose sa araw. Para hindi sa matuyo mga kabay. Yan, balutin lang natin. Yan, ganito yung mga ginagawa ko mga kabay pagka ano. Tapos chinecheck ko na lang kung may ugat o wala. Yan, balutin lang natin siya. Pinakamaganda na rin kasi yan mga kabay pagka
nakabalot para hindi sa ma-expose sa araw kasi pagka anuhan ng araw yan mga kabay, madali siyang matuyo. Ayan. Ganyan lang siya. Okay. Yan na siya. Na ano na natin. Nabalot na natin ng ano para hindi sa madaling matuyo. Ayan na. Yung laurel. Okay? Ito naman yung ano mga kabay yung nakukuha natin ano. Pwede na natin ito putol-putulin. Yan o. Kapag mag-ano tayo, halimbawa maglaga o magtinula ng isda, yan siya. Ito yung ilagay natin. Yan. Sobrang ano nito mga kabay, sobrang bango niya. Tanggal talaga yung mga lansa-lansa. Lalo na pagdating sa mga kambing, baka, ito yung gagamitin ng kanyang katawan. Pero kadalasan kasi mga kabay ang ginagamit, nasanayan na talaga ng ano natin, mga kabay, na ang ginagamit talaga nila, yung dahon. Pero pinakadabis nitong ano, yung balat, tapos yung katawan. Yan na siya oh. Natulputol na natin. Yun, ito siya. Magamit na natin yan. Yan. Yung ano ng laurel. Yan siya. Yan. Okay. Dito pala mga kabay, may nauna na tayo na ano, minarkot. Pero i-check natin kung nag-ugat na rin siya para makita nyo mga kabay kung madali talaga magpaugat ng laurel na mga ano, panghalo sa mga pagkain. Kaya i-check natin mga kabay. Ito siya oh. Yan. Yan ito siya mga kabay. Yan oh, nakabalot pa siya ng brown na karton. Ito siya ito. Titingnan natin. Yan siya. Yan, una natin ito minarkot mga kabay. I-check natin kung nag-ugat para maano natin, kita talaga natin. Yan, ito na sa mga kabay. Yan, no? I-check natin yung paikot. Nag-ugat na nga talaga siya. Ayan, no? Kung nakikita nyo yan mga kabay, ayan, no? Yan, ito. Sana may malinaw pa. Ay, ito. Mas malinaw. Yan, anuhin lang natin yung ano nito. Turong natin dito. Yan. Yan sa mga kabayo. Yan. Talagang nag-ugat sa yan oh. Yan. Oh, di ba? Yan nag-ugat talaga yung ano mga kabay. Yung ano natin. Laurel. Mabilis din sa pala mag-ano mga kabay, hindi lang pala ano. Hindi lang ito pa sa likod pa niya oh, ayan oh. Yan. Pero mas kita yung dito mga kabay. Yan yung ano natin. Yan o. Yung laurel. Yan. Napakadali pala mga kabay magpaugat ng ano. Laurel. Ito siya. Yung kabuhan yung puno. Yan o. Yun. Yan ang laurel natin. Tapos ito napakaganda yung dahon. Marami din siyang mga bagong ano dito mga kabay, bagong mga seedling na tumubo dito sa bandang baba yan oh. Yan mga bago. Ito yung ano natin. Ito pala yung ginamit natin ng lupa mga kabay. Compost pa rin yan. Yan compost, tapos yung pinagtamnan natin sa kanya, yun nga medyo malaki na talaga. Para hindi sa mahirapan mga kabay na umano magbigay ng mga sanga. Kasi medyo malaki, nakakapag-weld yung ugat niya mga kabay. Yan, ito ulitin natin, pakita ko sa inyo ulit. Ayan. Hindi pa sa pwedeng ano mga kabay kasi dito banda pa lang ang nakikita ko, tsaka yung dito sa likod. Yan. Tsaka yung dito sa baba. Antayin ko na lang yan mga kabay kung ano na talaga mas marami pa yung lalabas na ugat. Yung ano natin, importante na pakita ko sa inyo mga kabay. Okay? Ayan. Sa lahat ng mga ano natin, mga pagmamarkot, pagsishare ng mga video, sana i-share nyo para mas marami pang makakita. Kung may mga laurel kayo dyan, paminta, pagtatanim ng bawang sa mga Wilkins o paso, sibuyas, yung spring onion, bakit pa tayo mga kabay
kailangan bumili. Na pwede pala tayo gumawa ng paraan na sa bakuran lang, at least doon mga kabay alam natin, safe tayo na kakainin. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Sana nasayahan kayo sa video natin. Ayan, huwag kalimutan na paki-likes, paki-share, saka paki-pindot yung notification bell mga kabay, para pag may mga bago tayong upload na video, parating ka nag-update. Yan, maraming salamat. Medyo nabulol.